Hi guys! Welcome back again to our channel. This is Irene in Akila and Irene Vlogs. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-share nyo na rin sa mga friends nyo, lalo na yung mga nangangarap na makarating dito sa Canada. At magkaroon din kayo ng idea kung ano ang buhay dito sa Canada. Guys, pasensya na for today's video. Medyo may ubo tayo ngayon. Tayo ay nadapuan ng di kaya ayang viral. Uso din ngayon dito ang ubo, sipon, or lagnat na tumatagal ng mga ilang araw. Kaya panandalian din muna ako pumasok sa work kasi nga nakakahiya naman sa mga guests. Maya't maya kasi ako tahol ng tahol. Pero anyway, praying tayo na makarecover na para back to work na ulit. So ang video pala na to guys ay patungkol sa Parents and Grandparents Program. So this past few days, nag-announce na naman ng Canada na this coming 2025 ay di na muna tatanggap ang Canada ng bagong mga applications for PR sponsorship ng parents and grandparents ng mga permanent resident or ng Canadian citizen. Kasi guys, kapag PR ka dito sa Canada or citizen ka, pwede mong i-sponsor ang parents mo na pumunta dito sa Canada at maging permanent resident din. So, noong 2020, ang government ng Canada ay nag-create ng Expression of Interest Pool. Sa pool na ito, ang mga Canadian citizens at PR na gustong sponsoran ang kanilang mga parents na maging PR din, ay nilalagay nila sa expression of interest nila na gusto nilang i-sponsor yung parents nila na maging permanent resident ng Canada. Kaya naman, napakadaming mga tao ang mabilis na nag-submit ng kanilang expression of interest sa pool na ito. At madami din ang mga naging PR at ang sabi po sa nabasa ko, simula daw po nung nag-create ang IRCC ng ganitong pool last 2020, ito pa din daw ang pinagkukunan nila ng mga selected PR noong 2021, 2022, at hanggang ngayon daw po ay di pa din tapos ang backlogs ng 2020. Meaning to say, di pa sila nag-i-invite ng ibang applications sa ibang year sa kadahilan ng di pa matapos-tapos ang backlog ng 2020. Unfortunately, ang Government of Canada ay nag-announce na din na wala muna silang tatanggapin na bagong PR applications. Neto lang yan guys. Sa halip, in-announce nila na patuloy pa din naman daw silang magpa-process ng mga applications na na-receive nila last year, 2024. So, from 2020 pool daw po, may mga na-invite na sila na 35,000 applicants from that pool at ayon sa panig ng Canada ay more than enough na daw po muna yung applicants na yun at di muna nga sila magpa-process ng new applications this year of 2025. At ang gusto ng Canada ay 15,000 lamang ang ipaprocess nila na application this year 2025 from the previous years na binigyan nila ng invitations. So, masaswerte yung mga mapaprocess at magiging PR this year na mga parents and grandparents. Sana all. So, congrats po in advance. At gustong ipaliwanag din ng Canada na di ibig sabihin na yung program na ito ay tuluyan ng magsasara. Kundi ito ay panandalian lamang ihihinto muna sa kadahilan ng napakadaming backlogs nga ang kailangan intindihin. Kaya naman para sa mga PR or citizen na nagbabalak na mag-sponsor ng kanilang mga parents or grandparents, I need muna mag-antay ng year 2026 if the Canada will not extend this announcement. We'll see what will happen next. At lingid sa kaalaman ng nakakarami na magkakaroon ng election ngayong taon. So marahil ay there will be new government at ang inaabangan ng nakakarami ay pagpapatuloy ba ng bagong government ang program na ito? Or papalawakin ba? Or tatanggalin na ng tuluyan? Wala pa pong nakakaalam. Pero sa aking palagay, and as per public opinions, this stream is not giving a huge priority. Siguro dahil ang mga parents and grandparents, normally ang programang ito ay naghihikayat ng mga older people or karamihan ay retired na din. Wala na din silang plano na magtrabaho dito. So, pwedeng karamihan sa kanila ay di na din nakakapag-contribute sa economy sa usaping
pagbabayad ng mga taxes or buwis. At gaya nga ng nabanggit ko, most of them ay may katandaan na, posibleng ang mga medical needs nila ay mataas na din. At given na nga na ang Canada ngayon ay nasa sitwasyon na di kagandahan ang market ng trabaho, mataas ang housing crisis, may issue din sa healthcare crisis. Kaya naman, madami pa din ang nababahala na baka pagsapit ng year 2026, pwedeng di pa din ito magkaroon ng magandang progress. At isa kami sa maaapektuhan ng stream na ito, for sure. Pero let's see and wait on what Canada will bring on the upcoming year. If ever need to move on the other plans, yeah. Pero dahil naniniwala tayo na dapat nilang ipagpatuloy ang programa na ito, dahil syempre una, malaki ang tulong neto sa pagbibigay daan na muling pagsasama-sama ng pamilya. Ito ang naging paninindigan ng Canada noong ginawa nila itong programa na ito for people who become PR and citizen here in Canada. At alam naman natin na ang Canada ay very family-oriented. Pagdating sa usaping pamilya, suportado ang Canada sa muling pagsasama-sama. Kaya naman, madami ang naniniwala na magpapatuloy pa ito. Pangalawa guys, kung bakit kailangan nilang ipagpatuloy ito, sa usaping botohan naman dahil ang mga citizen ay pwede nang bumoto at yung mga na-PR na pwedeng maging citizen din soon ay pwede na rin silang bumoto. So, importante pa din sa kanila na mag-continue ang ganitong program kasi malaking tulong din yung mga vote sa kanila. So, in short, posible ito may pagpatuloy or tuluyan ang tanggalin kung ano man ang magiging desisyon ng bagong government in 2026. Kailangan lang nating mag-abang. Basta guys, this year of 2025, wala na munang bagong PR applications for parents and grandparents na tatanggapin as per Canada. Siguro ang pwede na lang muna daw gawin sa ngayon ay i-apply ang mga parents ng TRV or Temporary Resident Visa. Sa madaling sabi, para siyang tourist visa guys na may maikling duration lamang ng 6 months. At pwede din naman itong i-extend yung pagstay nila at pwede din daw itong i-reapply multiple times. At pwede silang magstay ng taon or more and then go back home. Pero ang pinaka-popular ngayon guys ay ang super visa. Pwede din itong maging daan sa application at pwede silang magstay ng 5 years at a time at i-extend na lang ng another 5 years. Normally sa ating mga Pilipino naman, lalo na ang mga magulang ay hindi naman din talaga nagtatagal dito sa Canada. Lalo na kung sila ay may kaedara na at gustong-gusto pa din nilang bumalik sa kung saan ang kinasanayan nila. Lalo na pagdating sa winter, madalas sa kanila gustong umuwi pabalik ng Pilipinas kasi nga malamig ang klima dito. So, ang edge lang ng program ng Parents and Grandparents PR program, pag PR na sila, pwede silang magtrabaho dito sa Canada kung gugustuhin nila. Dito kasi guys, as long as kaya mo pang mag-work sa Canada, they will accept you. Whereas kapag temporary resident visa or tourist at super visa ka, di sila pwedeng mag-work dito sa Canada. They just here to visit their loved ones. At isa pa, if di sila covered ng government sa kanilang mga health insurance, they need to provide on their own private health insurance. Bukod sa wala silang matatanggap na public health insurance or employment insurance and pension plans. So, pero kung ang intention nyo naman ay magkakasama ang pamilya dito sa Canada, ang TRV or tourist visa and super visa pathway ay pwede pa din. So, magandang balita din ito guys para sa karamihan. Yun lamang po muna ang video na ito at sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood. At kung ikaw ay bago sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe. Till on our next vlog. Bye!